Totoo lang, oo. Minsan hindi. And may parts na ikaw pa rin yan eh. May personal goals ka pa rin, di ba? May personal goals tayo sa isa't isa. Pero kasi pagkasal ka na, hindi ka na isa lang. Ay, hindi ka na ikaw lang, di ba? May tayo na kasi, may tayo na rin, di ba? Doon minsan pumapasok yung challenges, no? Paano kung may pangarap ka, pero hindi pa timing para, ayun, sa marriage niyo, no? O paano kung parehas kayong may goals, pero magkaiba kayo ng face. Parang magkaiba kayo ng face, yun. Totoo, di ba? Kaya kailangan talaga ng maturity. Hindi pwedeng tignan mo agad na threat ang growth ng asawa mo. Kasi ganito, ang bilis niya ako ganito. Kasi minsan hindi naman siya lumalayo. Ang maganda doon is nag-grow siya, di ba? Yes, hindi rin pwedeng iwan mo lang yung mga personal dreams mo, no? Siyempre, basta, yun nga, number one support system mo dapat yung partner mo. Number one fan mo siya, di ba? Parang ganun. Na lagi ka nasa likod niya, no? At yun nga, kailangan pag-usapan nyo at i-align nyo, ilatag nyo na maayos para magkasundo kayong dalawa. And kasi after marriage, may adjustment talaga. May pangarap na ang bilis mo lang makuha. May pangarap din na maghihintay ka lang muna. Pero hindi ibig sabihin nun, tapos na agad. Minsan, di ba, hindi. Minsan, not yet. Yes, at mahalaga rin matuto kayong mag-cheer sa isa't isa. Yun nga, yung support system nga, sinabi ko kanina, hindi competition yung growth eh. Dapat mahalagang maisip ninyo na masaya kayo sa partner nyo pag nakaka-achieve ng mga goals. Di ba? Si Lord pa rin ang final guide nating dalawa or nating mga mag-asawa. Kasi pag may gusto tayo, alam mo yun, may plano tayo eh. Pero si Lord ang mas nakakakita kung ano yung tama. Kaya pwedeng magbago yung pangarap pagkasal na, pero hindi dahil nawala ka. No? Kundi dahil mas lumawak ang mundo mo. Hindi ka na lang nag-iisip para sa sarili mo kasi dalawa na kayo eh. 'Di ba? Para sa inyong dalawa yung pangarap ninyo. Yun yung importante. Yes, so sabi nga sa scripture, sa Bible, sabi sa Proverbs 16 verse 3, "Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans." Yung plano niyo mag-asawa. Yun dapat tayo magbase. No, simple lang no. Simple lang nito. Pwedeng mangarap at magplano, pero pinakamaganda pa rin kapag si Lord ang nanguna. Parang siya yung driver, siya yung nagte-take ng wheel. Siya nag-drive sa buhay natin. Jesus, take my will. Yes. Ano tayo? Passenger tayo ni Lord. No? Siya yung magdadala sa destination natin. Destination yung mag-asawa. Yun.